Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Yun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi po mga ka-business! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Bumabati po sa atin ng magandang gabi dito around Middle East. Magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Mga ka-business, mga kapapi. So, gawan lang po natin ng reaction itong pagluluto ni Tony. Ang kanyang paboritong ginataang kalabasa, ang mga ginataang pakbet. Ay ano ba 'yung tawag doon, 'di ba? Yung ginataang mix na na gulay, itong parang pakbet nga siya pero ginataan niya na Bicol style ata 'yun, 'di ba? So, kahit naman sa atin, kahit naman sa amin mga Muslim, ganun din ginagawa namin, ginagataan namin 'yan. Minsan sinasawagan namin yung bagoong, ay yung alamang o kaya yung tuyo na hipon. Masarap po 'yun. So, eto nga, reaksyonan po natin itong ginawa ni Tony. Ay alam naman natin ang sinabi ni Intoy ay nag-request nga ito. Sinabi niya na gusto niyang kumain ng ganoon na paborito niyang ulam. Ay iyon palang sinasabi niya. So ito ay pinamilahan nga nila. Siya mismo ang namili ng talong, kalabasa, yung anong tawag doon, yung string beans bang tawag doon, ang tawag kasi sa amin doon frijoles, ang tawag naman sa Ilocana utong, balatong, di ba yung tawag doon, ang daming tawag, di ba, balatong. So string beans siya. So yun na nga, at ay kumuha pa siya ng 2 taling itong pecha at saka 2 tali din na talong, at yung sinahog nila, yung yung kinakain nila na bawal sa amin. So yun nga, at kumuha siya ng 2 niyog, gataan daw niya iyon. So yun nga, nagluto siya at pinatikim niya ito kaila ka business, pinatikim niya ito kaila may siska business. Nakalimutan natin bago po natin yan itutuloy. Gusto ko lang pong magbakasakali sa inyo, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindot ng subscribe button dyan at ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos, di ba? At huwag nating kalimutan suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang pangalawa nilang channel, ang Ka-Business Family, at ang Young Russell po. Huwag nating kalimutan mga ka-business, mga kapapi, subscribe po natin ang Young Russell. So eto na nga po mga ka-business, mga kapapi, nag-umpisa na nga po itong nagluto, at unique ang pagluluto ni Tony. Ginisa niya muna yung sibuyas bago yung bawang. So most of us, ang inuuna natin ay yung kumbaga, halimbawa isasahog natin ang karne, apuwera lang paghipon, kasi ang hipon po madali siyang maluto. Pero pag yung manok or another meat, uunahin natin yung meat, diba? Kanya-kanya naman po tayo ng style, pero ito kay Tony, inuna niya yung sibuyas, and then bawang, at saka yung luya, ginger, 'di ba? Sa kanya nilagay yung sahog nila na yung fork ata yun. Sorry po sa mga Muslim tulad ko. Yun po, nilagay niya yun, tapos yun ang huli na, tapos nilagay niya ng gulo. So niluto na niya ito, at ito ay tinignan nila talaga kung talagang paano talaga si Tony magluto. So nakita naman natin kung paano talaga siyang magluto nitong
nitong paborito niyang ulam. So pagkatapos nung tinikman nga na to nila Nika kung ano yung lasa, masarap daw sabi ni Nika at masiranom ba yun? Tawag sa Bicol, sorry po yung Bicolano. So yun na nga, at saka si Mrs. Ka-Business at tinikman din niya ito, ay pumasa ito kay Mrs. Ka-Business at kay Papa Dins kasi paborito pala ito ni Papa Dins. Itong kalabasa na yung bang ginataan na ganitong gulay na sari-sari ang tawag. Ang tawag kasi sa amin diyang ganyang gulay, sari-saring gulay, sari-saring ginataang gulay. Ganon po. And then nakita natin kung paano talaga siyang magluto. So, ang ibig sabihin lang nito ay kumbaga itong pagka-depression ni Tony sa nangyari sa kanya, sa ginawa ng mga kaibigan niya ay parang na-depressed lang siguro, na-depressed lang talaga siya dito dahil nga, at saka yun daw sinabi nila yung talampunay nakakaano daw yun, nakakawala, kumbaga nakakasira ng pangingisip kung ito'y makakainom. Siguro naman ay dito kay Tony kasi ay siguro on that time nang nangyari na yun, hindi talaga naagapan lahat ng agad ng pamilya niya dahil nga siguro kulang din sa financial at alam din naman natin yung nanay din daw niya ay ganun, ay kumbaga nagwawala din. So siguro hindi rin nila to naagapan. Siguro kung nag-aagapan ito ay hindi ito talaga ganaguman nito si Tony. Pero alam po naman natin na may improvement talaga siya, di ba? Ang ganda ng improvement niya. Nakita naman natin kung paano siyang marunong siyang kumanta, marunong siyang sumayaw at magluto, maglinis ng bahay. Kumbaga, siguro nakasanayan nitong si Tony na ganito ang gawain niya doon sa kanila, di ba? Kumbaga, ang sabi ng tatay niya ay ito ay makakatulong talaga sa kanila. So, nanghihinayang na lang talaga sila dito nangyari kay Tony na ganito dahil sa barkada. So, ganon po mayroon po tayong nabasang isang komento dito na nagsasabi kung yung dati daw ay napakapasaway, ang pumalit naman daw ay super sabait. Ganun naman po talaga, diba? There is na sabi nila, may synonyms at antonyms. Ganun ba yun? So, bahala na po kayo kung ano yung pinagsasabi ko, kung naintindihan ba ninyo yun. Kasi ako hindi ko naintindihan. Kumbaga, may opposite, diba? May mabait, may rinong hindi mabait, may pasaway, may hindi pasaway. So dito sa nangyari na nandito na kumbaga na-experience nila ka-business ang ganitong klaseng dalawang tao na kanilang tinulungan. So doon kay sa unang pasaway ay yun na nga si Kuya Bong ang pasaway sa lahat ay tinulungan talaga nila ito hanggat makakaya nila. Yung pagkaspasaway ni Kuya Bong ay hindi na yung nakayanan tanggalin ni Mr. Ka-Business yung pagkapasaway niya. So dito naman kay Tony ay hindi naman siyang pasaway, pero super naman talaga ito sa kabaitan si Tony. So na-bless lang talaga sila ka-business. Kung tinalikuran man sila ni Bong, mayroon naman pumalit na super sabait, di ba? So ganun lang talaga yon. So they are blessed that they meet nakita nila si Tony, they meet Tony na para matulungan nila at mabago ang buhay ni Tony dahil sa ka-business family po. Ganyan din po ang nangyari kay Kuya Bong dati. Nakita nila na sa lansangan si Bong, tinulungan nila, inaruga nila, inalagaan nila, minahal nila ng buong buo na walang alinlangan, di ba? Binago ang buhay ni Kuya Bong. Yun lang po na ang sinasabi ninyong pasaway dahil nasa sa kanya na po yun, yung pagkapasaway na yun. Hindi na po yun dahil kay ka-business. Diba? Alam po naman natin kung paano nila inalagaan si Bong, paano nila minahal si Bong. Gayong man ang pagmamahal nila ngayon kay Tony, katulad din ng pagmamahal nila kay Bong. Pare-pareho po minahal nila Mr. Ka-Business, ang ka-business family, itong dalawa, si Bong at saka si Tony. Iyon lang man ay wala na si Bong sa kanila at yun ay hindi na natin
ni Ina, kasi wala na rin yun sa isip nila ka-business, kasi kung nawala man si Bong, may pumalit naman. Yun nga man ang sinasabi natin, may mawala man si Bong, mawala man yung dati nila, may pumalit naman na sobra pa. Di ba sinabi natin, malay natin nawala ang isang Bong, may pumalit na 10 Bong. So ngayon mayroon sinabi nila, kasabihan doon sa mga comment, may pumalit na super bait. So ibig sabihin talaga, sa unang pagkakataon na nakilala nila si Bong, ay nahirapan sila dito kasi nga sa pasaway nito, di ba? Alam naman natin ang sakripisyo ni ka-business, ng family ka-business dito kay Bong. Pero dito naman kay Tony, ay ang super bait naman ng batang ito, at nandyan na sa kanya yatang lahat. Ano pa ba? Ang sabi nga ni Papa din at saka ni Intoy, ano pa ang sekreto ni Tony na pwede pa niyang ibulgar dito sa ka-business family, kasi unti-unti nang lumalabas ang tunay na ugali ni Tony, na napakabait niya, matulungin, nagkukusa ito. Yun lang nga, natatawa lang talaga tayo kito sa kay ka-business na kay doon sa birthday ni Ate Ninette ay nakipag-agawan siya doon sa pera na pinapalaro ni ka-business sa kay Ate Ninette, at sinabi niya itong pamasahe daw niya pauwi ng Bicol. So ibig sabihin talaga ay unti-unti nang bumabalik itong magandang pangingisip ni Tony, dahil bumabalik na rin yung ano niya, yung kumbaga nakikilala na niya yung siya, kung sino siya, nakikilala na niya kung ano siya, at na kumbaga kung halimbawa mga ka-business talagang nawalaan talaga siya sa katinuan, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, hindi niya maalala kung ano yung dapat niya, hindi niya maalala anong paborito niyang pagkain, hindi niya maalala anong pangalan niya, hindi niya maalala na kapag-aral siya, hindi niya maalala yung nanay at tatay niya, kung talagang nawala siya sa pangingisip talaga. So ibig lang talaga sabihin, depression na umakay sa kanya yung pagka-depression sa ginawa sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Kumbaga yung trauma, mabuti na lang ito ay hindi takot sa tao. Si Tony, mabuti na lang hindi siya nananakit at hindi siya takot sa tao, at marunong din siyang makibagay kahit nagkaganon siya. Kumbaga ang pagka-depression niya ito ay hindi pa masyadong matagal. Yun lang ang sinasabi natin, di ba? Kasi dahil din siguro sa kulang na pinansyal, at saka dahil din sa naglakad na daw ito at hindi na nakabalik, di ba? So pumunta na siguro ito, hindi na nahanap ng mga parents niya kung nasaan na si Tony, dahil nga naglakad ito mula Bicol hanggang Maynila. So yun, so dito naman sa nag-comment doon kay, sinabi niya na ganun nga, napakapasaway daw ng dati, napakabait naman daw ng pumalit. Ganun talaga mga ka-business, di ba? Kung ano man yung binigay ng Diyos kay ka-business dati, na siya ay nangungonsumi, dito naman ang binigay sa kanya ngayon ay super naman sa kabaitan. So ganun lang talaga yon. Kaya nga siguro na kumbaga ay nawala na itong dati, kumbaga siguro hanggang doon na lang talaga yung pag-aaruga ng ka-business family dito sa dati kay Kuya Bong, ay mayroon pala itong ibibigay na blessing ng Panginoon kay ka-business, na yun ang magpapahilom sa sugat na naramdaman nila sa ginawa sa kanila ni Bong, ay itong si Tony. So nakita naman natin na ang saya-saya ni ka-business, lalo na nang nakita nila itong sumayaw si Tony, kasi parang yung galaw ng galawan ni Tony ay alam niya talaga, kung talagang alam natin niya sa galawan lang ng tao, alam natin na talagang itong mananayaw, kasi sa pitik ng kanyang kamay, sa pagganon niya ay makikita natin na talagang mananayaw ito. So at sa pagkanta naman makikita natin na ang talent niya na ganito. So kung minahal man talaga nila Mr. Ka-business si Bong ng buong buo, kahit walang talento, what more itong si Tony na hindi nila mamahalin ng lubos-lubos, dahil mayroon siyang hidden talent sa kanyang sarili, di ba? May hidden talent na
wala doon sa una na nandito sa pangalawa. Wala doon sa dati, nandito sa una. Siguro noong panahon na iyon nang nakilala nila Mr. Ka-Business itong si Bong, kaya nito minahal ng mga tao dahil din siguro sa kanyang marunong siyang makibagay, marunong din siyang true kasi doon sa pananalita kasi ni Bong ay doon magigilyo yung mga tao sa sagot niya dito kay Ka-Business, di ba? Hindi naman tulad nitong si Tony, hindi naman siya mapagsalita, pero doon mo madaramdaman na kung paano siya the way na makumuha ng atensyon o kumuha ng pagmamahal sa mga taong nanonood dahil dito sa kabaitan niya, di ba? Dahil dito sa ngiti niya, wala makikita na purong ngiti lang niya. Dito siya minahal ng mga ka-business, dito rin siya minahal ng mga taong nanonood, di ba? Alam po naman natin na minahal din natin si Bong, minahal din natin si Kuya Bong, pero ang pagmamahal po natin na yun ay nandito na, ibabalin na lang natin dito kay Tony, kasi si Tony po ay nandito na ngayon sa atin. Si Tony po ngayon ang pinopokus na pagalingin nila Mr. Ka-Business, pinopokus nila ng Family Ka-Business na gumaling ito para makita natin yung normal na buhay at normal na gawain ni Tony na alam naman po natin ngayon unti-unti na niyang nagagawa yung normal niyang ginagawa tulad ng pagluluto, paglilinis. Kung halimbawa man lang mga ka-business, no, alam natin na nawala na talaga ito sa katinuan, hindi na ito marunong magkusang maglinis sa loob ng bahay, magkusang maghugas ng plato, magkusang magluto. 'Di ba? Siya na mismo ang nagsasabi na gusto niya magkumain ng ganitong gulay na paborito niya, na alam daw niyang lutuin 'yun. So kung halimbawa nasa isip natin mga ka-business na talagang nawalaan talaga siya ng katinuan, ay hindi niya na alam gawin ito. At hindi niya alam ang lutuin kung ano yung lulutuin niya, 'di ba? Pati nga yung mga ingredients ng pagluluto niya ay alam niya kung ano 'yun, alam niya kung paano niya gawin 'yun. At saka kung talagang nasa walang katinuan siya doon sa mga gulay na hinihimay niya, hindi niya alam 'yun. Kumbaga, ang taong nawalaan talaga sa katinuan ay hindi yung nakangangalang, nakaupo lang, na tapos nag-hyper, nagagalit, ganito, paglapitan mo, siya hindi, marunong siya, alam niya kung anong gagawin niya, alam niya kung ano yung para sa kanya, alam nga niya kung tungkol sa pera, nakakapagsalita siya. So, ibig sabihin, may lang talaga siya, na-depress lang talaga siya. Kumbaga, na-trauma na talaga siya doon. Yung pagka-trauma niya, nahulog sa pagka-depress niya, kaya ganyan na lang yung ayos niya, na nakita nila Mr. Ka-Business na madungis siya, na parang hindi naliligo, mahaba yung buhok, madumi yung paa at saka kamay. So, natural lang po talaga yun, kasi hindi naman talaga siya na nandoon sa pamilya niya, hindi naman talaga siya na mayroon nag-aalaga sa kanya. Hindi tulad ngayon, nakita naman natin kung ano yung ayos ni Tony ngayon. At nakita pa natin kung paano siya nakihalubilo ngayon sa mga kagwang, at nakita natin kung ano yung paborito niya. Dito sila namili ng gulay, sinabi pa niya gusto niyang uminom ng buko juice, pero ayaw niyang gamitin yung pera niya. Tingnan niyo, napakatalino niya, di ba? Kasi tinatago niya yung pera niya, iniipon niya daw, pamasahe niya pamunta ng Bicol. Tingnan niyo. So, dahil sa gusto niya, ay binilhan na lang siya ni Nika ng buko juice na yun, kasi gustong-gusto niya talaga yung uminom. Kasi siguro sa kanila marami yung ganon, kaya hindi niya, kumbaga, hindi niya nakakalimutan yung ganon na pangyayari, na kung nakakakita siya ng buko juice ay gustong-gusto talaga niya ang buko juice. So, dito nga nakikita natin ang pagbabago ni Tony sa ganitong sitwasyon at pasalamat na lang tayo mayroong ka-business na kaya at handa baguhin ang ganitong klaseng tao na nangyayari, di ba? Kasi alam naman po natin kung paano binago ni ka-business si Bong. Paano niya ito nakita, paano niya ito tinulungan, paano niya ito binago, paano niya itong transform, paano nila itong pinarehab para lang tumino si Bong, para lang bumalik ang pagka-normal ni Bong. Pero
doon lang nga talaga ang kapasawayan ni Bong. Paulit-ulit pa rin niya yung ginagawa, paulit-ulit niyang tumakas dito kay Laka Business dahil nga doon sa lagi niyang gawain, di ba? So by the way, kalimutan na po natin kasi masaya na po si Bong kung nasaan siya ngayon. So naano lang natin ito, na reaksyonan lang kasi mayroon lang tayo nabasang komento doon. Pero magpasalamat na lang po tayo, walang komentong hindi maganda. Lahat po ng komento ay payapa at maayos ang pagkukomenta ng ating mga viewers. Minsan lang po mayroon talagang yung mga tabingi ang utak na nagko-comment, naliligaw na isa, di ba? Pero lahat po ay payapa ang nagko-comment dito. So, nakita naman po natin kung gaano ngayon kasaya sila ka-business sa pagbabago ni Tony. Sana po ay patuloy pa ito magiging normal at magiging successful po ang pagtutulong o pagbabago o pagpapagamot nila ka-business dito kay Tony. Hopefully, and we will going on that, we are on the way on that, na para gumaling talaga si Tony at babalik siya sa normal niyang buhay, sa normal niyang kilos, sa normal niyang pangingisip. Lahat po maging normal na sa kanya. So hanggang dito na lang ang aking reaction video, mga ka-business, mga kapapi. So bago po natin ito i-end, please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family and Young Russell po. At pa-shoutout po ako sa lahat ng aking co-reactors at i-subscribe din po natin sila: Taong Gala Vlog, Analisa Reality TV, Anime Reactors TV, at Mamplers Channel, Kalingap Turak Vlog, at PLC Katangay Vlog, at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Huwag niyo pong kalimutan, please subscribe and likes all my videos and comments na rin po and share na rin po. So ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi may Allah bless us all at magandang gabi po dito sa Middle East, magandang umaga dyan sa atin sa Pilipinas. Bye bye po, bira banat lang mga ka-business. See you again. Love you all po.